Kaya sa lahat ng mga practitioners ngayon na mystical order formations of the inner teaching, ito ang mga aralin ng advanced spiritual world. Ibig sabihin ng advanced spiritual world, higher dimension. So, ito ay napakahalaga. Napakarami ng mga kasaysayan ng mga mystical order formation. Simula pa noong unang panahon sa mga sinauna pang mga tao sa ating planeta. Hindi lang dito sa ating bansa. Pati na rin sa iba't ibang mga bansa. At yan ang pakay o layunin ngayon ng ating mga activities ng dibukan na itong mga nawalang mga mystical order formation ng inner teaching ay ating mabuksan muli para sa mga tao, lalong-lalo na ngayon na napakalakas ang formation ng planetary ascension. So dito tayo ngayon sa kalagayan na malakas na enerhiya na kailangan maintindihan ng bawat isa para makasabay sa panahon. Ang panahon na tinatawag nating bagong panahon. Napakalakas ang enerhiya ngayon. Ngunit, hindi maraming mga tao sa ating planeta ang nakakalam nito dahil yung mga katuruan ng mga mystical order formation, ito yung mga katuruan na angkop sa college na misteryo ng buhay, mystical point in life. Let's say, sa panahon ng Anno Domini, the teaching of the ancient masters, mga celestial masters, and even the teaching of Jesus Christ, yung mga mystical order ay nawawala. So yung mga aralin na yon ay napakahalaga yan dahil yung nagbibigay ng pagbukas ng espiritual na kamalayan ng bawat tao upang makilala ng tao ang kanyang sarili. So yan ang ating subject ngayon, know thyself. Ibig sabihin, kilalanin na inyong mga sarili. Pag hindi natin makilala ang ating mga sarili, sa mahirapan din tayong makikilala yung ating mga sinasabing Diyos sa langit, na yung mga tao gustong umakyat sa kaharian ng Diyos upang magkaroon ng tunay na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ngunit yung buhay na walang hanggan na yan ay napakahirap niyang maabot ng isang tao pag wala ang guidance ng advanced spiritual world. Tinatawag yan na mystical order of the inner teaching. Kaya ngayon, mga spiritual practitioners, ano ngayon ang kalagayan ng inyong mga spiritual activities? Nagdudulot ba ito ng paglago ng inyong mga spiritual na kamalayan? Mayroon bang expansion of the spiritual consciousness? And then pag wala, ay medyo kailangan nating mag-align. Kaya we have this formula. Yung release ng advanced spiritual world ngayon, known to you as advanced spiritual world, known to you as spiritual divisions. Itong mga aralin ngayon na napakahalaga. Link ito ng Angels Contaction Connection. Sasabihin natin na lahat ng mga aral ng Supreme Divine Being, tawagin natin Supreme Divine Being kasi iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga pangalan, iba't ibang mga katawan, at sa iba't ibang mga pamaraan dahil nakabase yan sa tradisyon ng bawat lugar. Kaya nandito tayo ngayon, bagaman dito tayo ngayon sa China, ibig sabihin na iba din ang ating pangalang gagamitin kasi iba ang ating lingwahe. Ito ngayon tayo sa Pilipinas, tayo ay mga Cebuano o Bisaya o mga Tagalog tayo. So iba't iba ang ating mga dialect. Kaya iba-iba din ang mga pamaraan na ibinigay. Ngunit ang lahat ng mga mystical order formation ay magtagbo ito sa isang method. Yung method bago matapos ang panahon, before the end of time.
magtagbo ito sa Angels Contact and Connection. Kaya lahat ng mga tao na gustong umakyat sa kaharian ng Diyos ay kailangan makapasa nitong formula na inilabas ngayon. Receive, align, and adapt. Tanggapin ang katotohanan. So ano ang katotohanan na ating ibig sabihin dito? So katotohanan ng Supreme Master ngayon ng langit ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang tulungan ang mga tao na makaakyat sa higher na dimension. So, sa pamagitan ng paggawa ng mga lessons ng Angels Contact and Connection, buksan ang inyong mga spiritual channel sa katawan. Kaya bawat katawan ng isang tao, mayroong spiritual channel. Hanapin natin itong mga aklat ng buhay, yung mga mana na nakatago diyan sa inyong mga katawan, dimension ng inyong kaluluwa. Sa physical na katawan, mayroon kayong 7 dimensions of the soul. The physical body is one of the dimensions of the soul. Kailangan natin mabuksan yung mga spiritual na information. Ang tawag diyan, advanced information of spiritual function. Lahat kayo mayroon yan. Walang taong walang advanced information of the spiritual function. Yung mga informasyon na yan ay buksan yan sa pamagitan ng pag-practice ninyo ng Angels Contact and Connection. Kaya yung unang release ng Colegio de Misterio ay Advanced Spiritual Study. So, bago kayo matulog, maghanda kayo ng papel at saka ballpen. And then you have to do your spiritual contact, calling spiritual personnel, spiritual teachers or teachers of the heavens, na makakonek ang inyong consciousness, yung kamalayan, makakonek sa advanced spiritual world. Para sa ganon, mayroong magtuturo sa inyo ng mga lessons or aral na angkop sa advanced spiritual world. Ngunit pag wala yung divine guidance, walang spiritual wirings na makakonek sa inyong physical dimensions of the soul, yung brain ay limited ang puwersa ng brain ng isang tao. Yung mga brain cells, glial cells, and the neurons will be pushed by your cells. Yung vibration can connect with the higher vibration, advanced spiritual world. And then you could have your actual advanced spiritual study. Mayroon kayong ma-meet or matagpo na spiritual teacher. Kaya yung fundamental ninyo sa College of Mystery, hindi lang yung memorya. Yung lahat ng mga tao, marunong tayo magmemorya, madaling-madali yung pagmemorya. Ngunit, hindi yan sapat. Memorya lang tayo ng mga salita. Kailangan natin na ma-translate yun sa gawa. Ito ang paksa ngayon. Lahat ng mga practitioners ngayon, kahit anong mga grupo. Ang lessons ngayon ng Advanced Spiritual World ay tinatawag natin duhukan. Ibig sabihin, foundation of knowledge and wisdom. And then if you belong to such a group in the name of that, anong yung pangalan ng grupo natin? Ito ba tayo ngayon sa ibang bansa? And then we have this name of the group or organization or anong training methodology na ating sinusundan. Then it could be with the spiritual wirings of the advanced spiritual world para magkaroon ng advanced spiritual study at ang isang kaluluwa ay makapasok sa College of Mystery. So ngayon na dito kayo ngayon sa Colegio de Misterio kasi mayroon kayong spiritual connection with the Supreme Being. Tawagin natin Supreme Being o Divino Maestro or God or Amahan. Dito sa atin, sa Pilipinas, napakaraming magsasabi na Diyos Ama or God the Father, Divine Master, Supreme Master, Celestial Being, Higher Being, in the name of the Almighty, Omni-Supreme Absolute. Yan ay totoong-totoo yan. Kaya mayroong life's mystical point na kailangan na dito tayo mahasa tayo sa life's mystical point na ibig sabihin
yung mga katuruan ng mga misteryo sa mga sinaunang mga magtuturo. At ang mission ngayon ng bawat isa, maski man tayo ay may paniniwala o wala, ngunit ang katotohanan wala na tayong magagawa. Pag gusto kang umakyat sa kaharian ng Panginoon para makasama mo ang Panginoon, kailangan kang maging magtuturo ng buhay. Dahil pag hindi ka magtuturo ng buhay, ay ikaw ay magtuturo ng pagkawasak. Yung final destiny, the final road or the final way for everybody in the planet ay dalawa lang. Art of life or art of destruction. Pag dito tayo sa art of life, okay, you have to open up your spiritual consciousness o i-open ninyo yung mga spiritual channel sa inyong katawan. Basically, you have the 7 energy centers. Ano-ano yung mga 7 energy centers, and then translation to that in the mystical order formation of the inner teaching of the Supreme Master. You have the 7 Spirit of God. Kaya mayroon kayong mga panalangin. Panalangin sa 7 Spirit of God. 7 Spirit of the Omni Supreme Absolute or God the Father. Mayroong mga 7 Spirit of the God the Father. May mga lihim or mga tagong mga pangalan ng Diyos. Ngunit yan ay nawawala ngayon. Hindi maraming mga taong nag-practice niyan. Kaya sinong maniwala pag sabihin natin, ako yung magsasabi na yung totoong College of Mystery ay nagsimula dito sa bansang Perlas ng Silanganan. Ibig sabihin, hindi kayo kailangan magpunta ng India para mag-practice ng College of Mystery. Dahil yung kabuuan ng College of Mystery ay nagsimula sa Perlas ng Silanganan. Ibig sabihin, in the Golden Island. But that is the lost Golden Island kasi nawawala ngayon ang Golden Island, which is linked to the Golden City. Sabihin lang natin na in the gate of Damo, mayroong spiritual capital. Tawagan yung spiritual capital, Kapitolyo ng Advanced Spiritual World na nag-link ng Advanced Spiritual Studies sa buong planeta. Kaya yung mga Ascended Masters, ibig sabihin ng mga Ascended Masters, sila yung mga labas-masok sa dimension at sa division ng mga tao. Dimension that is bigger, wider scope. Division that is the unit formation of the advanced spiritual world, link in the planet. Kaya yung kompletong star mapping ng advanced spiritual study of the College of Mystery ay nagsimula yan sa Perlas ng Silanganan. Yan ibig sabihin ng Perlas ng Silanganan. Maraming kalahulugan ng Perlas ng Silanganan. But in the ultimate meaning for that is because of the inner teaching na tinatawag na mystical order formation of the inner lessons na tinuturo ng lahat ng mga Divino Maestro. Ito sikat na sikat, maraming mga pangalan ng Divino Maestro dito sa ating bansa. At iba't ibang mga grupo. Malaking kaibahan ng mystical order formation of the inner teaching at saka sa religiosity. At lahat ng mga tao, pag magbasa lang tayo ng mga kaalaman, pag-aralan natin itong mga aklat, and then pwede tayo yung maging religiosity. To the point na makagawa tayo ng mga grupo na may kaugnayan sa paniniwala. Ngunit pag sabihin natin inner teaching of the mystical formation, mystical order, hindi yung madali magawa ng kahit sinong taong walang spiritual authority na galing sa advanced spiritual world. At sino yung mag-release niyan? Siya yung mag-release yan, yung Supreme Council of Light. Sabihin na, Supreme Council of Light, na kailangan na matutunan ng bawat isa ngayon. Dahilan, ang panahon ngayon ay napakalapit. Ay yung panahon, magbago ang panahon. Lahat ng mga bagay ay magbabago, kaya magbabago din ang panahon. Ang panahon ay isang bagay, kaya ito ay magbabago. Kaya sa sinasabi ko na 101 ways, 100 would be right, and 1 is the absolute.
Ang usa ka gatos, pulse insakto na. Pero ang usa absolute. Ang mga insakto pwede mag-usab-usab. Manang inyong mga lawas, yung mo, ako ang kamaturan. Kamaturan na ginay ka itong itunan. Pero pag sunod simana na ay kilat nga kusog kayo, nahigmata ka ba, uy, lain naman sa ning akong kamaturan na hunahunaan. Mura man kung giusab sa kilat. Nga nakakusog po pagkausab. Ang isang pagbabago ng isang tao na magagising sa kanyang espiritual na kamalayan. Kaya sinasabi ng Supreme Omni Absolute ng inyong Divino Maestro, anak, use your mind, my son, be wise. Anak, gamita imong ulo, ayaw kayo. Sige katulog. Sige katulog, sige practice og kamatay. Do you know that when you sleep, you're practicing life and death? But when you know the rule, the law in life, of sleeping without sleeping, that is an art of life. That means to say you are conscious in your spiritual side. The time you go to sleep, that's because you travel into the astral world and meet with your spiritual connections and advance spiritual world, spiritual teachers in heaven, to learn the lesson in life. Panahon ba ikaw matulog? Manto ka sa advanced spiritual world. Pag pakikitaan mo dito, imuhang mga magtutudlo. Aron katunon ang mga pagtulunan sa advanced spiritual world. Malaking kaibahan ang methodology ng mystical order formation. Dahilan, yan ay kailangan ngayon upang mabuksan mo ang iyong spiritual kamalayan. Pag mag-studio ang tao ng kaalaman, okay, during the night, wow, tapos na tayo nagtrabaho ngayon. Okay, magbasa tayo ng mga aklat. Mag-research tayo. Yan mga kaalaman yan. But then when you want to go to the mystical order formation, you have to sleep without sleeping. Pag gusto ka mag-practice ba sa mystical order formation, kailangan moto ka matulog ka, na dili ka matulog. So how will you do that? Matulog ka nga dili ka matulog. So you have to be conscious of your spiritual journey. As if by this time I'm talking to you, and you are listening. You are conscious of what I'm saying. I'm talking to you, the lessons, the informations, and at the same time, you are also listening. You are conscious that you are conscious of what we are doing right now. Ako nakikistorya ninyo ngayon, habang ako ay nag-istorya sa inyo, ay nakinig kayo at conscious kayo sa ating mga pinag-usapan ngayon. Ano yung topic natin? Spiritualism, advanced spiritual study, Kalisay Mystery. You are so conscious at the same principle. When you go to sleep, you are conscious that you are traveling in the world of the inner. Tulog ka ba? Conscious ka. Tulog ko karon kay mo ato ko makikita ko karon sa ako ang Divino Maestro. Para tudluan kong pagtulunan. At the time you grow up, so maging dugukan ka na. But at the time you are not yet grown, for the time you are not yet grown, hindi pa ka lumaki. Nagstudyo pa ta. Nang nata sa College of Mystery. Then after you have grown, you have graduated in the College of Mystery, and then you will become dugukan. Kaya lahat ng mga tao, maski master tayo sa ating mga lessons, at hindi pa tayo nakapasok sa dugukan. So we will begin with the Makatpan category. And this could be your test in time. Sabihin natin, oy, ako master, ako ni akong grupo karon. Musulod, yugog-dugukan, aron mahimo kong magkaton. Okay. And you have the option. Do not join dugukan. Para di ta magsulod sa pagkakaton. And that would be very nice as well. In fact, so many people are asking, where did dugukan come from? Saan ba nanggaling ang ating grupo dugukan? Lalo na sa mga aral ng dugukan. Eh, sinasabi ko sila, galing in aral sa dugukan ng Supreme Master sa taas. At hindi man ako sa Supreme Master, kaya dinala ko itong lesson para sa mga tao. But to the question, if you have learned the lesson of dugukan, I can assure you that you don't yet learn the lesson of dugukan.
Kasi bagong formula ito at sinulat pa natin ang aklat nito. Sa mga nakaraan ng mga aral ay pwede nating matutunan. Ngunit sa mga aral ng dugukan ay hindi pa natin ito lahat natutunan kasi may formula. Bagong formula na hindi maaari natin i-revise. For example, ARCOM. Yung ARCOM ay very simple lesson. But lahat ng mga mystical order formation ay dumaraan sa ARCOM formation. Basa so lang as teacher ng teaching of the Supermaster. Kaya pag mamemorya niyo yung ARCOM, mamaster niyo yung ARCOM, pwede kayong makagawa ng aklat na walang katapusan. You have to understand what is ARCOM. Pag nagka-familiar kayo ng mga mystical order formation, yung unang pinalabas na 4 esquina. Early morning, and they have to go outside the house, and you have to look at the heavens. Tingnan nila yung mga bituin sa langit at doon sila makadupa sila facing the skies, and then light will come. Will flash in the skies, and makakita sila ng liwanag na mag-respond. Yung mga anghel na tinatawag na Belhandrim angels. Kaya may reply ang advanced spiritual world. Dumaan yan sa formula ng ARCOM. Ngunit hindi ang kabuuan. Ngayon, inilabas ang kabuuan na formula para maintindihan ng tao paano yan ipatakbo. Kung saan na pagpanagan ang formula na makakunik ka sa advanced spiritual world. Dahilan, ang physical na katawan, yung katawan mo ay may kailangang mga informasyon ng advanced spiritual function na gisingin mo para ikaw ay magkaroon ng transformation. Transformations from the minor vibrational frequency into advanced vibrational frequency. Ay yung process ng ascension of life in the higher dimension, ang proseso ng pag-akyat ng tao sa kaharian ng Diyos ay dadaan yan sa transformation. The transformation of the physical body from carbon atom life foundation into advanced elemental foundation. Kaya pag nandito kayo sa College of Mystery, yung mga divino maestro ninyo ay galing sa advanced spiritual world, sinasabi na nila yan sa inyo. Yung transformation, mag-transform ang inyong katawan into advanced elemental body foundation. Iba lang siguro yung term na ginagamit. Magkaroon kayo ng katawan na hindi magkasakit. Ngunit lahat ng mga tao ngayon ay magkasakit. Kaya kailangang matapos ang lumang panahon para dumating ang bagong panahon na ang tao ay hindi na magkasakit. Huminto yung aging process. Nangyari na ba yan sa unang panahon? Nangyari na yan sa unang panahon. Yes. Yung mga nauna na sa atin, nauna na sa inyo, sa atin ay nandun na sila sa higher dimension ngayon. Kaya yung kaligtasan na hinahangad ng lahat, darating sa bawat tao na magtagumpay sa kanilang buhay. Magtagumpay kayo sa inyong mga aralin na ibinigay ng Supreme Master at kayo ay makapag-transform into Advanced Elemental Body Foundation na kailangan matutunan ninyo mga activations ng mga energy connections, mga portals, aerial dimensional portal connection, grounding dimensional portal connection, at yan ay kailangan maituro ngayon. Kaya hinahanap natin ngayon yung mga magtuturo ng buhay. Kaya sa mga mystical order formation sa iba't ibang mga grupo, hindi lang dito sa ating bansa, pati na rin sa ibang bansa, lahat ng mga bansa, ay tingnan natin yung sino yung makakonek. Sila na yung mga taong mga mapili para sa mga mas malaking mga gawain. Papasok ang ating panahon sa tinatawag na governing star formation, Palace of the Olympus Stars. Na ibig sabihin yan, bago ka mag-ascend, makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos, tinatawag ninyo langit, kaharian, bagong Jerusalem, or bagong mundo.
Golden City, Paraiso. Paraiso. Yan. Kailangan kang mag-transform into Advanced Elemental Body Foundation. Para makamit mo yan, kailangan mo matutunan ang Angels Contact and Connection, receive, align, and adapt the formula. Sundan yung lessons, 7 steps of the inner discovery. The first would be Ascension Oil. Bakit kailangan Ascension Oil? Ascension Oil ay kailangan yan. Anointing yan. You have the Ascension Oil for your anointation. Para ma-cleanse up yung mga blockages. Pag may mga conductors of the wave of the opposite formation yan sa inyong katawan ngayon, kailangan tanggalin. Pagdihog. Paano man yan matanggal? You have to use the Ascension Oil. You have to do your inner cultivation. It means to say that you have to apply the formula. You have to practice art of life. Kasi yung mga puwersa na yan, from the opposite formation, hindi yan matanggal pag i-discommunion ninyo. Hindi yan matanggal pag gamitan nyo ng mga divine words. Without applications of the newly released lesson of the New Testament, na tinatawag yung mga puwersa na nakakonect sa governing star formations palace of the Olympic stars. Kaya napakahalaga inyong mga presensya ngayon. Dahilan yan, ito ay tanong ko ba sa mga kaibigan natin na na-meet natin. Okay, paano natin maturuan yung mga tao? Hindi masyadong mahirap maintindihan. Lalong-lalo na pag yung mga tao ay grabe ka-skeptical, itong mga tao madudahon kayo. Maya pag yung kayo manabi. Saan man nato sila pag badlo. Di takahibaw mo tudlo nila. Badin moabot ang panahon na mga taong may kaalam, tudloan sa mga taong walay kaalam, ay mo pa to the point na maulawan pa sila. Tungod kay tudloan sila sa mga taong walay kaalam. That's the reason why in this formations or the mystical order formation of Dugukan, what is the academic background needed for you to become a teacher of the art of life? Kung sabay grado nga gikinanglan nimo nga grado karon nga atong mga eskwelahan, sa mga eskwelahan para ikaw mahimong magtutudlo sa kinabuhi. Ang tubag niya na walay grado nga gikinanglan. Eskwela gud ka mo College of Mystery. Kulang po ng College of Mystery. All the things needed for a soul, for a person, for anybody to go to the kingdom of the heaven is already there in the College of Mystery. Tanan bang kinahanglan sa tao para siya makaato sa kaharian sa Ginoo, sa Dios? Nananay diyan tanan sa College of Mystery. Walay na kulang, walay na sobra. Ang pagsabot na lang sa tao may kanunay na kulang. So it means to say, kailangan na nato nga mo eskwela ta sa College of Mystery. Ay na mo ato dito laing pag nasod ka mo eskwela College of Mystery. I'm talking about the true College of Mystery 6,000 years ago, before the birth of Jesus Christ. The Golden Island is already teaching the College of Mystery even before that. Even sa wala pa ng panahon na. Panahon pa ta, balik pa ta sa 30,000 years ago, 50,000 years ago. O sa mga kapanahunan pa, na wala pa natala di sa atong kasaysayan. Nagtudlo na kining lugar, kining atong nasod sa Colegio de Misterio. Kaya yung mga celestial masters, yung mga tao, mga immortal people, sulod pasok sila sa atong dimension o sa gawa sa atong dimension. Division sa mga tao, kaya ang dimension daghan og division. Division sa mga tao, division sa mga encanto, division sa mga mystic psychic people, nga mga simay immortal, division sa mga moonhandren, balhandren, nga mga immortal. Kaya walang localized formation ang College of Mystery. That's the reason why tapos naman kayo sa inyong College of Mystery. Pag hindi pa kayo natapos, that's because hindi ninyo nabuksan ang inyong mga spiritual kamalayan. Hindi pa katanggap-tanggap sa inyong mga puso't kaluluwa
na kayo ay tinuruan ng Divino Maestro. Kasi naghintay kayo na bumalik ang inyong Divino Maestro at yakapin kayo at kuguson pagid mo kanunay. Ano, mapulaan ng Divino Maestro mo na kuguson pa mo kay dagko na kayo mong mga lawas. But it's the time for you to wake up and to do your part para magkabunga kayo. Mayroon kayong mga bunga. Ang kahoy o punong kahoy na walang bunga ay putolo na siya. Ay tapon doon sa kalayo. Sapoy. Ibig sabihin, pag fruitless yung isang kahoy, sayang ang misteryo na dinala ninyo sa inyong mga buhay. Binigyan kayo ng unang misteryo. The first chapter of the spiritual division created in the planet. Binigyan kayo ng 2 misteryo, 3 misteryo, 7 misteryo. Ngayon, napakataas yung misteryo. Binigyan kayo ng 9 misteryo. Ngayon, umakyat na ngayon sa napakataas na misteryo. After that, pumasok na yung walang misteryo. Ibig sabihin, papasok na ang mundo sa tinatawag na Beyond College of Mystery. Ang tawag niyan ay Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. So, balik tayo sa tanong. Sino ba kayo ngayon? Okay, you try to imagine by this time. You have to ask yourself, in the mystical order formation or in the spiritual study, you are doing right now. Ginagawa ninyo ngayon ba? Saan na kayo ngayon? Kilala na ba ninyo ngayon ang inyong mga sarili? Okay, tingnan ninyo yung kaluluwa ninyo. Anong kulay sa inyong mga kaluluwa ngayon? Sino yung nakakaalam? Tingnan ninyo yung mga kulay ng inyong kaluluwa. Kasi dadaan tayo dito sa question na ito kasi itong planeta ay community of the 7 colors sa mga tao. Ang planeta ay community of the 7 colors as if there are 7 candlesticks in the world. There are 7 choices of the world mentioned in the scripture. In the mystical order formation, kayo ay 7 community of the 7 colors. So, mayroon kayong 7 energy centers. And then, sa inyong physical katawan, mayroong mga iba't ibang mga color. Kaya, you are a rainbow soul. Ibig sabihin, rainbow soul kayo ngayon. Kaya kailangan din ninyo matutunan yung rainbow bridge of light. Lahat ng mga taong pumasok sa kaharian ng Diyos, dadaan yan sa rainbow bridge of light. Kaya gumawa kayo ng tunneling. Even you go to advanced spiritual study, hindi kayo magtagumpay pag hindi kayo marunong ng tunneling. Kasi the function of the brain is neuron that will connect with the advanced spiritual world through the tunneling. Kaya we have the formula, thought, fallacy, energy. Kailangan ninyo ngayon, lesson talaga, lesson. Kaya we cannot talk about verse to verse tayo. Because we are in this formation, actual practical lesson. You have to listen with the guidance, this divine guidance given. And then you have to undergo actual physical training. Actual physical training into the inner study. Sa panahon na makakita kayo ng mga angels dyan sa langit, yan ay inilarawan sa Biblia na haliging panganod, kalayong panganod. So many times in the Old Testament, in the New Testament, na ang Diyos magmanifest siya, magpakita siya, pinagi sa haliging nga panganod, kalayong nga panganod. Kaya sinabi niya ni Moses na magpakita siya sa pamagitan ng makapal na ulat. Magsasabi siya dito ni Moses sa pamagitan ng makapal na ulat para maninig ng mga tao at ang mga tao ay maniwala sa kanya habang panahon. Dahil in that way lang na maaring matingnan ng mga tao ang Diyos sa kanyang totoong kalagayan at tinatawag natin consuming fire nature, hindi maaring makita siya ng kahit sino mang tao na may katawang tinatawag na carbon atom life foundation. Periodic element 666 yan. Kaya yon pag mag-interpret kayo ng the mark of the beast nga 666, ang ibig sabihin yan, marka yan ng carbon atom life foundation.
upang ikaw ay hindi makapag-transform. I-lock ang lahat ng mga channels sa iyong katawan para yung lahat ng mga informations of your advanced spiritual function hindi mo maaring mabuksan. Sa pamagitan ng mga conductors niya na nakaka-connect sa web of the advanced opposite formation. Kaya paano mo yan i-counter pag hindi mo alam ang daan? Ang daan ng art of life formation na inilabas ngayon ng Supreme Master. Sa pag magtanong tayo saan ngayon ang kalagayan ng Supreme Master, ang kalagayan ng Supreme Master ngayon ay higher dimension. At ang kalagayan ng lesson na kailangan niyang matutuyan ngayon ay higher dimension rin. Ibig sabihin, higher frequency. Hindi yung sa mga panahong nakaraan na 1,000 taon na yung nakaraan. Or 5,000 taon. Or 500 taon. Ngunit ngayon ay yung ano ang kasalukuyan. So, ano ang kasalukuyan ngayon? So, we'll go back to the basic. Kaya kayo ngayon, balik to the basic lahat. Angels contact and connection. Basic ba yung angels contact and connection? Yan ay basic yan. Kasi kailangan matutunan ng tao yung lessons ng naturalness. Ibig sabihin ng naturalness, you have to practice divine healing, one of the 7 steps of the inner discovery. From the ascension well, we go to the governing star formation site. Yung lugar, connectivity mo with the divine mother nature. Saan yung mga lugar na mayroong mga active dimensional portal? Pag wala, so gagawa natin ng formation para i-activate ng mga angels na ipinadala ngayon, nagdala ng divine intervention. Para yung isang lugar, buksan ang mga spiritual na kamalayan sa isang lugar, ma-activate at malagyan nila ng energy station at pwedeng mabuksan, malagyan ng aerial dimensional portal or grounding dimensional portal. So itong mga term ngayon ay napakabago. Kaya, kailangan natin ito na matutunan. Upang matutunan natin, so buksan ang iyong mga spiritual kamalayan. Mag-practice kayo ng divine healing. At pag dumating yung malaking sakuna, gutom, gubat, sakit, kamatay. Kamatay kasi may mga viruses. Itong mga viruses, chemical, biochemical weapons of mass destruction, ginagawa ng mga tao. Kaya hindi maiwasan ng kahit sino na magkasakit dahilan sa mga viruses. Ngunit kayo ay hindi kayo matatakot niyan at hindi kayo mapapatay ng mga viruses dahil nandyan na sa inyong katawan ang banal na espiritu. Binuksan na ninyo ang inyong mga spiritual na kamalayan at nag-work out na rin yung mga advanced spiritual function sa inyong DNA. And then if you are one of the light workers talking about ascension of life in the higher dimension, and then you would say, DNA activation. So the blueprint in life is DNA. Kaya yan ang tirahin din sa mga opposite command formation, mediums of their formation. Mag-ingat tayo sa dating na panahon na tinatawag mind fire control questioning. That could be by the use of the tools, could be microorganism, pwedeng ma-send or chemical, biochemical na ma-send dyan sa physical na katawan para sirain ang dimension ng kaluluwa sa physical na katawan. At hindi mabuksan ang iyong mga spiritual na kamalayan. At yan yung pagkawasak ng iyasang kaluluwa. Kaya, as earlier as now, sinasabi na ngayon ng Supreme Master sa langit, itong sinasabi natin ngayon, ipinadala niya yung mensahe para sa inyo, para sa ating lahat, na mag-practice kayo ng divine healing. Anong klaseng divine healing na inyong i-practice? Divine healing na nakalink sa art of life. Angels contacts in connection, advanced spiritual study, and to the beyond. Ibig sabihin ng beyond, once you graduate on your advanced spiritual study, kasi in the College of Mystery, may degree man yan. Ibig sabihin, may sukat yan.
Once you have learned until to the point that you can answer the question, what is the color of your soul? Sabihin mo, ang color ng aking kaluluwa ay dilaw pala. Color ng aking kaluluwa ay pula pala. Kaya alam mo na yung color ng iyong kaluluwa. Yan, you can define what's the dominant energy in your life. Hindi ka nadadaan sa numerology. Compute pa rin yung mga usang color sa imong kinabuhi. Sa color sa imong kaluluwa. Sa color sa imong espiritu. You have done that formation. So that's the point that you go to the Beyond College of Mystery. And this is actually the point that you have to study and just contact and connection. Makikita mo sila sa kalangitan. E di tanong mo sa iyong sarili, ano ang daan? At ano ang tunay na kong kaligtasan? Ano siya sagutin kanila? Ang tunay mong kaligtasan, practice and just contact and connection. That is complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Ibig sabihin, musurrender ka nga ito sa Diyos. Dili na nato ipasigarbo ang atong mga kalaki. Kaya ang pag-surrender nga ito sa Diyos, kinalang hubuo na ito ang tanan natong kalaki. And that's the main point. What's the purpose of your power? And then you lose your soul. And then you don't have the power, but you can enter into the kingdom of God. Wala kay gahom, material man or spiritual, pero pasulod ka sa gingharian sa Dios. Asa may mas mayo ni ana? Doon na kay gahom nga spiritual, lupad-lupad ka Dios kawanangan. Napay serbato. O daghan kay gahom. Na kay dump truck ng mga bahandi. Mga bahanding material. Pag abot sa panahon, di ka tagaag kalawasan sa Dios. Kaya ang gipili mo nga opisina sa imong kinabuhi adto ka mag-work out is art of distraction. Even we would say that every day you are praying, nag-ampo ta sa Dios, nag-meditate na, but we are not really developing these issues of life. Complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Complete surrender to God. Manang, dito tayo makakonect sa art of distraction. Kaya nga kayo ngayon, sabihin man natin, itong ating mga kalagayan ngayon. Ngunit tinignan na natin ang mga mangyayari sa hinaharap. At naghanda na tayo. At ang ating pinaghandaan ngayon, yung mga malaking magaganap sa mundo at ang paraan na tayo ay naghanda. Pinag-aralan natin paano tayo makakamit ng complete surrender. Complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. At ihasa ang inyong mga sarili sa 101 ways of the College of Mystery. 100 are right and 1 is the Absolute. So, this is the point. Dito tayo maghasa sa ating kaisipan. So, ano ang pangalan ng Supreme Master of Heaven sa kanyang super light na katawan? Ano ang pangalan ng Supreme Master of Heaven sa kanyang Supreme Super Light na katawan? Ano ang pangalan ng Supreme Master sa kanyang Advanced Elemental Body na katawan? So, kilalanin natin yan. At para makilala natin yung mga pangalan na yan, kilalanin ang ating mga sarili. So, ang mission ninyo ngayon para makapasok sa Advanced Spiritual Study, kilalanin ninyo ang inyong mga sarili. At paano ninyo yan kilalanin? Matulog kayo na hindi matutulog. Mag-practice kayo ng matulog na hindi kayo natutulog. Conscious kayo sa inyong panahon na kayo ay matulog. Conscious kayo sa inyong mga spiritual formation. Para makapasok kayo sa paaralan na tinatawag na Colegio de Mysterium. So, kailangan matulog sa physical na katawan. At maging conscious sa spiritual na katawan. At pagbalik, dalang-dala na ninyo yung mga lessons in life. Mga lessons na makakuha ninyo doon sa advanced spiritual world. At hindi na kayo maligaw niyan kasi nakakonect kayo sa advanced spiritual world.
Sinusundan ninyo ng mga galaw ng Art of Life 172. Ngunit pag magawa kayo ng inyong mga galaw ng Art of Life at hindi napasok sa formula, baka doon yan makakonect sa Govindina Star Formation at Black Star Formation. Opposite ba? Malakas ang kapangyarihan. Wala namang pagkakaiba sa kapangyarihan. Parihang-pariha lang yan. Kasi isa lang yung pinagmulan. Hindi na yan sa usapan na may yawa, may satanas. Tunoon tang satanas ang atong pagtuon o masuyop ta. Karang satanas ay dili na porsyado nga gahom. In fact, hindi kayo makakita ng mukhang satanas sa mukha ng mga higher beings nandyan sa langit, mga liwanag. Palagi ninyong makikita yung satanas sa mukha ng inyong mga kalaban ng buhay, mga tao din. Ibig sabihin yung mga tao, yung mga representative of the opposite, kasi sila man yung gumagawa ng mga masasama. Sa napakadulas na mundo ngayon, kailangan ninyo ngayon ang divine guidance. Receive, align, and adapt. You just always remember that the world is so tricky. Very tricky, very unkind. And that the things that you need in life is complete surrender to the Omni Supreme Absolute para magkaroon ng napakalakas na divine wirings. Spiritual wirings. Wirings yung mga stretches of the colors of your energy body. Every dimensions of the soul makakonect sa advanced spiritual world. At mapalaki ninyo ang inyong mga silver cord. Ang silver cord ay kailangang mapalakas at mapalaki. And every cell of your physical dimension of the soul, kailangang mapack up ninyo yung mga enerhiya. Sa bawat cells ng inyong katawan, ang technique yan ay i-pack up. Kailangan mabalot ninyo ng napakalakas na enerhiya. Kaya walang pumutok na mga ugat sa katawan, maski mga high blood pa tayo ngayon. O maski may cancer pa tayo ngayon. Walang cancer na makapatay ng tao. Kasi yung mga cancerous cells, billions and billions of cells, mga carcinogenic cells, ay hindi yan makapatay sa iyo dahil gipack up mo na ng enerhiya ang iyong physical na katawan. And do the healing para mapatay yung mga carcinogenic cells at makabuo ka ng mga bagong cells na magpagaling sa iyo at mawawala yung mga sakit na yan. Kaya magagawa natin yan sa divine healing. Nung una, 3 lang kategori ng mga healing ay yung mga sakit-sakit. Mag-umpisa tayo sa mga natural illnesses, lahat ng mga illnesses na natural na maging experience ng tao kasi toxins and then traumatic experience, yung mga sakit na usual na nangyayari sa tao at pwedeng ma-diagnose. Yan yung natural illnesses. Second type of illness, itong mga sakit na gawa din ng mga magically operated illnesses, barang, daot, paktulay, gay, dagkot. Sa pa ng klase nilang mga binuang. Including yung mga naingkanto, madiwindi. Ang isang illness, yung itinatawag na spiritual sickness, ay yung mga spiritual sickness that is a calling of your soul into the divine formation. So, you need to get back into the line of your divine formation. Kung magkaroon ng spiritual sickness. Ngunit bago lang after the pandemic, mayroong isang klaseng sickness na dumating na tinatawag the mind power control questioning. Lahat ng mga sintomas ng barang, daot, paktol ay nandyan din sa klaseng sakit na yan. Kaya yan ang pang-apat na klaseng illness. Mind power control questioning. Kaya sa mga taong tamaan ng mga mind power control questioning na illnesses dahil nakakonect kayo sa web of the opposite formation. How would you understand web of the opposite formation? Itong mundo may energy field. Itong internet may web. Web of the advanced technology. Web of the advanced spiritual world. Itong web of the alien technology. Tawagin natin alien technology kasi lubhang napaka
makapangyarihan. Kaya niyang kontrolin kahit kaluluwang sino mang kaluluwa ng tao o alien or mga engkanto or mga witchcraft, lahat-lahat. Basta hindi siya naka-wrap or naka-pack up ng advanced spiritual world na enerhiya. Powerful shielding. Kaya, yung physical dimension ng katawan pag naka-wrap ng klaseng enerhiya galing sa web of the opposite formation, magkaroon ng sakit na tinatawag natin mind power control fusioning. Yung klaseng sakit na yan, kagaya ng mga taong tinamaan ng barang daot taktol at maging sanhi ng ikamatay din ng isang taong mayroong sakit na ganyan. At ang lunas lang yan, yung klaseng sakit, yung ascension oil. Kaya, kailangan yung ascension oil. Kaya sabi ko sa na-shine doon sa ating shayat na maganda ka ng maraming ascension oil. Hindi yan paniniwalaan ng mga tao ngayon. Pero darating ang araw, kailangan yan ng mga tao. Hindi na natin, wala nang essence energy. Pagdating sa panahon, ibigay na lang natin sa tao. Pag sila ay makakatanggap. Kapag hindi sila makaabot din sa site na nandun ang ating mga ginagawa, sayang din ang panahon. Sa darating na panahon, walang maka-eskapo. Maski lahat ng mga astral na mga kaluluwa. Ibig sabihin mga kalagnon nga lawas pa, hindi yan maka-eskapo. Ang enerhiya na ginagamit sa panahon ngayon ay enerhiya na hindi makamundong enerhiya. Enerhiya na galing sa advanced spiritual world. Kaya may isang nuclear na napakalakas yung enerhiya. Yung direct blast ng nuclear ay makapatay ng kaluluwa. Bakit mapatay yung kaluluwa? Kasi masira yung silver cord. Pagkasira ng silver cord, masisira ang golden cord, mamamatay ang kaluluwa. Kaya sinasabi diyan, huwag kayong matakot sa mga makapatay sa physical na katawan kasi ang kaluluwa ay hindi mapatay. It will need superpower to kill the soul. Ngunit ang mga enerhiyang gumagana ngayon sa ating mundo is superpower. Ang mga enerhiyang gumagana ngayon sa ating mundo are superpowers. Ibig sabihin, kayang patayin ng isang kaluluwa. Kaya we'll need complete surrender to the Omni Supreme Absolute. At kailangang i-practice yan, Omni Supreme Absolute, yung surrender mo sa Kanya sa pamarang ito. Babalik tayong lahat sa magkaton. Magkaton ang kailangan natin ngayon. Ano ba ang word magkaton? We have to have complete surrender to the Omni Supreme Absolute. In the magkaton category, that is the purification process. We have to cleanse up the human negative ego, all the desires, and all the greed, and all those things. Then we have to undergo Lightship initiation. Lightship initiation, simple lang yung Lightship initiation, and then you have to perform Arcom. And then after you can perform your Arcom, or while doing your Arcom lesson, and then makita mo sila doon sa langit. And then you have to go into the front of the Lightship initiator, and then the Lightship initiator will ask you, where is the Supreme Super Light Angels? Where is your Divine Master? You must see to it that you can pinpoint. You must see to it that you can pinpoint. Maituro mo ba sa gawa? Hindi mo maituro sa salita. Hindi mo maituro sa salita. Ituro mo sa gawa. Kaya may isang tao, alam ko yung isang tao na siya ay totoong honest siya sa kanyang ginagawa. In fact, naligtas na siya ng maraming bisyo sa kapahamakan. And then, he went to Lightship initiation at that time. And then, talagang, alam ko na hindi siya makakita sa kanyang mga mata. At then, napakalaking ilaw doon sa taas. Kaya tinanong ko siya, ituro mo na lang. Close your eyes, kasi hindi man ka makakita. Klaro naman talaga yun. Close your eyes. Yan. Pinikit niya yung kanyang mata. And then, ituro mo ngayon kung saan yung Supreme Light Angel. Tinuro niya doon. Pinakaramdaman niya sa kanyang mind eye. At pagturo niya doon, nakita niya. Pinikit niya yung mata. Diyan pa siya na nakakita. Bukas ang kanyang mata, hindi siya makakita. Pagturo niya, okay.
You pass the light ship initiation. And then later on, pag bukas niya sa kanyang mata, nakita na niya yung malaking ilaw. Kasi tinuro man niya. Pero he needs at the time to close his eyes para makita din niya. Ibig sabihin, hindi madali ang pagpasa ng isang tao na hindi bukas ang kanyang puso't kaluluwa sa tunay na aral ng Supreme Master of Heaven. This is complete surrender to the Omniscient Absolute. Hindi man na nato maorasyonan ng mga malunda sa langit para magpakita. Siya pag-unsa kanindot ng atong dedication sa atong pangadji. Pag dili na itugot sa Supreme Master, hindi ta kapasya, di kita kapasya. And it was the purpose of passing the light ship initiation. That is your complete surrender to the Only Supreme Absolute, so that your name will be written in the book of life to ascend life into higher dimension para ma-record na inyong pangalan sa libro sa kinabuhi nga kamo mo ascend yan to sa supreme governance of the infinite cosmic family of light. But at the time you have passed the light ship initiation, you will become teacher of the art of life, and you can help to usher the ascension of life of the people in the higher dimension. Kaya maging magtuturo kayo ng buhay. Walang exempted nito. Rich or poor, strong or weak, good or bad, pariaran na tanan. Napakaraming mga tao na una pero maawahi sila ibot sa panahon. Daghang tayong naawahi abot sa panahon, mauna po sila. That's because gidawat nila ang presensya sa taas. Pero sige mo pangutana sa ako at ang lesson sa dugukan, diin mo nagikan. Sa kadaghang mga lugar nga akong gipangadto. Masaagin mo, okay. Sige mo pangutana, di man niyo buhaton. Pero buhaton niyo ang lesson, then we can provide you the lesson you need in life to ascend into higher dimension. This is the lesson. Complete surrender to the Omniscient Absolute. When you compete the truth that we are sharing with you, then you would lose the opportunity. Kaya tingnan ninyo siya gawin. Follow your divine calling in life, which is really working by this time. Pinatawag na kayo ngayon ng inyong mga guardian angel at saka si spiritual master. Okay, the fact, you have to observe by yourself. Early morning, kadlawon pa lang ipukaw na kamo sa inyong guardian angel o sa inyong spiritual master. Aron, paminawon ang iyang mensahe. Mensahe ka rin sa inyong guardian angel o sa inyong spiritual master. Pag-practice na mag-art of life, literal lagi na itong istorya, ay mo practice og art of distraction. Practice art of distraction nga si practice bag kaning gahom sa sugilanon. Gahom siya hambog. Gahom siya sugilanon. To the point na at the end of the day, and then your soul will cry. Because instead of ascending life into higher dimension, you go back into the process of birthing and of passing away of your physical body in the physical world and your astral body in the astral world. This is the process of birthing and or dying. It means to say you have to repeat and repeat and repeat your lesson in life to the point that the final end of time has to come. And that the worst thing is so difficult if you are succumbed by the art of distraction. So lisod kayo ang panahon, di ba? And you look at the entire planet by this time. For the billions and billions of people around the world, then who are the teachers of the art of life? We would say, dito sa ating bansa, siguro by this time, mga 120 million people na tayo ngayon sa ating bansa. And then compared to the entire planet, na billions ang mga tao, 10 billions mga tao sa buong mundo, 11 billion or 12 billion people. What is 100 million people to the 12 billion people in the planet? Kailangan ng art of life, 172. But hindi nila matanggap, so walang-wala din ang ating mga lesson. Kaya itago na lang natin ating lesson. Kaya I am writing this book. By this time, we are writing this book of Dugukan, not for this generation,
but for the future generation. Kaya sinundo ko yung ngayong mga lugar-lugar na mayroong mga mystical point of their formation sa mga sinaunang mga tao para malagay ang kanilang mga pangalan sa ating aklat. And just a little glimpse of those histories of time. Ngunit ang napakahalaga nito ngayon, yung continuation. Yung continuation of the lesson. At maraming mga tao na mga nauna, ngunit mahuli sila sa bagong panahon. Ay, yung mga huli sa makalumang panahon, ngayon, una sila sa bagong panahon. Do your best. I am presenting to you these informations from the advanced spiritual world in this way, as simple as this. Dili nato gipaagigdaghang sumbingay kay malangan na tagmayo pag isumbingay pa nato ang mga pagtulunan karon sa taas. Kaya niabot ang panahon nga ang pagtulunan sa Supreme Master sa langit ihatag sa mga tao sa sakto sa sayon kayo nga paagi sa pagkasulti dili sa sumbingay. Amana ang mga sumbingay karon unsaan yung pagtudlo sa kamatuoran nga dili lisod sakton itudlo sa inyong mga kamot, and then you are right claiming your teaching is real and it's really come from the genuine Divino Maestro. And if you cannot do that, okay, find way. You can rectify those mystical activities not yet completed by yourself, not by the presence of any other people. So, ibig sabihin, pag may mistake sa atong mga pagtulunan, dili na tungod siya nagtudlo. Tungod sa atong pagkulang sa atong pagpractice. Nakulang atong pagsabot kung siya gikinahanglan niya. Na yung mga balaod nga wala ito masunod. Okay, so, kailangan sundin ang mga batas upang magkaroon ng tunay na tagumpay sa iyong hinahangad na makaakyat sa kariyan ng Panginoon upang makasamo mo ang iyong Divino Maestro or the Supreme Master of Heaven, in the persons of the Lord that you are believing. It could be in the person of this name or it could be in the persons of those names, kahit anong pangalan ating pinaniwalaan. And the truth that will really matter in your life is you yourself. Kilala mo kung sino ka talaga at saan ka pumunta. At ngayon, kailangan mong malalaman mo kung ano ang iyong kaharian. Kaharian ng Diyos, art of life, kaharian ng art of destruction, that is opposite formation, blinding ignorance, and various other human weaknesses. Okay? Hanggang dito lang muna tayo kasi kulang na natin panahon. Kaya time is so short. It's better do your lessons as much as you can. Wake up spiritual consciousness, not blinding ignorance. Tagbulaan siya kinabuhi. Huwag siya kinaiyahan. Bin.